Wanted pa pala sa mga kaso ng panloloko at ibang krimen sa China ang ilang POGO workers sa sinalakay na scam hub sa Tarlac. Tinutukan po yan ni Salima Refran. Nakahiwalay at may dagdag na seguridad ang 6 na POGO workers na ito mula sa sinalakay na scam hub sa Bamban, Tarlac. Nadiskubre kasing Chinese fugitives pala sila at may mga warrant of arrest sa China para sa mga kasong fraud, pagpapatakbo ng mga pasugalan at iba pang krimen. Isa pang fugitive mula sa Taiwan para sa internet fraud ang inihiwalay rin ng mga otoridad noong 1 linggo. Hindi lang naman kasi ito yung first time tayong nakahuli ng mga kriminal na nagtatago sa mga POGO hubs. Wala silang ginagawang background verification doon sa mga pumapasok sa kanila. Tingin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, maaaring sinasadya rin ng mga POGO na kumuha ng mga may record para sa iba nilang illegal na gawain. Siguro yung may mga criminal backgrounds, ito yung mga ginagamit nila na mga enforcers nila o those who are involved in torture, physical injuries, o kaya mga pananakit, pang-extort dun sa mga POGO workers din. Kausap na rin ng PAOK ang PAGCOR para sa paghihigpit sa pagbibigay ng permit sa mga POGO workers. Matatanda ang ni-raid ng mga otoridad ang Zunyo One Technology nitong Marso dahil sa mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang POGO workers. Bagay na nauna ng tinanggi ng Zunyo One Technology. Ayon sa PAOK, nadiskubre ring nagpapatakbo ng iba't ibang scam ang kumpanya. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Zunyo One Technology hinggil dito. Kanselado na ang internet gaming license ng kumpanya at naghahanda na ng forfeiture case ang gobyerno para sa 10 ektaryang compound. Hinihintay na lang din ang deportation order para sa 282 na dayuhan para mapabalik sila sa kani-kanilang mga bansa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.